Nasubukan ko na ang dose-dosenang compact speaker systems sa mga nakaraang taon, pero ang Edifier M3 ang isa sa pinakaabot kayang studio monitors na talagang napaisip ako at nasabi, wow, parang totoong-totoo ang tunog. Higit pa sa pagiging bookshelf monitors ang mga powered speakers na ito. Certified sila bilang high-res audio, may suporta sa Bluetooth 5.4 at may RAI, YRES, DVA at front-facing headphone outputs. Kaya nagbibigay ito ng professional grade na flexibility na hindi mo kailangang punuin ng gamit ang iyong desk. Bawat speaker ay nagbibigay ng 18 watts rawness na may kabuuang isida na umaabot hanggang 72.5 decibels. Sobra-sobra na ito para sa karamihan ng home studios at mga creative setup. Ang 3.5-inch mid-low driver at 1-inch silk dome tweeter ay nagbibigay sa iyo ng flat, transparent sound signature. Ito yung klase ng tunog na hindi nagpapabongga o nagtataago ng kahit ano. Kahit nagmi-mix ako ng voiceovers, nag-edit ng videos, o simpleng nagpapatugtog ng musika habang nagtatrabaho, naririnig ko lahat ng detalye, walang artipisyal na buhos na pinipilit ng ibang speakers. Pag-usapan natin ang karanasan sa pakikinig. Kapag nagsusulat ako ng script o nire-review ang mga footage, pinutulungan ako ng mga monitor na ito na mapansin ang mga audio issue na baka hindi ko marinig sa karaniwang multimedia setup pero ang saya rin nilang gamitin kahit pangkaraniwan lang. Pinatugtog ko lahat mula Fleetwood Mac electronic playlists hanggang spoken word content at talagang kahanga-hanga ang linaw sa lahat ng frequency. Natural ang tunog ng vocals, malawak ang separation ng mga instrumento at solid ang stereo imaging lalo na kung isipin ang presyo. At dahil high-res certified ito na may 24-bit playback, walang bottleneck kapag mag-stream ka ng high-quality na files o kumokonekta gamit ang interface. Ang pagkakakonekta ng Bluetooth 5.4 ay walang putol. Naipares ko ang laptop at phone ko ng sabay at nakakapagpalit ako sa pagitan nila ng walang kahit isang dropout. Sakto ito kapag multitasking ako o biglang lilipat mula sa pag-edit papunta sa mabilisang playback ng reference track. Kapag nanonood ako ng review footage, nag-test ng music transitions o nagpapahinga lang gamit ang playlist, kaya nilang hawakan lahat yon ng walang aberya. Paano naman ang room acoustics? Walang problema. Nilagyan ng Edifier ng acoustic room compensation gamit ang bass at treble knobs mismo sa likod ng unit. Sa setup ko na may kombinasyon ng malalambot at matitigas na surface, bahagya kong binawasan ang bass at sakto ang naging tunog. At kung gusto mo pa ng mas detalyadong kontrol, pwede mong gamitin ang Edifier Connect app para sa mas pinong pag-aayos. Pagdating sa pagkakagawa, compact ang edit cabinets pero ramdam mong matibay. Ang front volume knob ay makinis at mabilis tumugon at malaking plus ang pagkakalagay ng headphone jack sa harap kapag gusto mong mag-private mode nang hindi na kailangang hanapin sa likod. Kung ikukumpara sa ibang monitors tulad ng Edifier R4 o R12802, mas neutral at pino ang tunog ng E3. Walang Bluetooth ang E4 at medyo mas pang-consumer ang dating ng 12802. Ang E3 ay nasa tamang gitna, handa para sa studio na performance na may modernong gamit. Isang bagay na dapat tandaan, hindi ito para sa mga mahilig sa malakas na bass na gusto agad ng matinding tunog, pero kung mahalaga sa iyo ang linaw, katumpakan, at hindi nakakapagod na pakikinig, lalo na para sa mahahabang editing o working sessions, ang N3 ay isa sa pinakamagandang opsyon na nasubukan ko sa ganitong klase ng speaker. Ngayon, marami na rin kaming nagawang iba't ibang review ng Edifier, gaya ng nakikita ninyo, at pagkatapos ng ilang linggo ng araw-araw na paggamit, masasabi kong isa ito sa pinaka-balanced at versatile na set ng monitors na natest ko. Kung isa kang content creator, estudyante, podcast editor, o kahit sino na gusto lang ng magandang tunog habang nakikinig o gusto ng solid na sound mula sa mas mataas pa ito sa basic na tunog. Talagang sulit silang isaalang-alang.